morning, Heartmates! Ayan, so welcome sa ating third Sunday ng buwan ng March. And also, we welcome our Heartmates online. Welcome to Heart Community Church, where everyone belongs and every heart finds a home. Ngayong umaga na to, we celebrate third Sunday service. Konti na lang, malapit na. Halfway there, malapit na matapos ang March. And malapit na rin ang ating anniversary. And of course, we are very much grateful sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, tayong lahat ay pagpe-pray. Ang ating prayer items later on na i-display natin sa ating screens. But before that, nais ko po munang encourage ang bawat isa sa inyo na maaari lamang pong i-share po muna natin ang ating mga live streams. Ayan, sa ating mga friends, families, sa mga GCs. Ayan, before we start to pray. Ayan. Binibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-share ang ating live stream. And after that, please kindly silent our phones. Ayan. Huwag nating i-encourage ang distractions mula sa labas. Let's focus our time sa ating Panginoon lamang. Ayan. I think nagsishare na ang lahat. Ayan. I-share nyo ba? Okay. So ayan, kung na-share na natin ang ating live stream, tayong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, for this day, Panginoon, that you gave us, Panginoon. Dahil minsan pa, Panginoon, ipinaranas mo sa amin, Panginoon, ang panibagong Sunday, Panginoon, to be with you, Panginoon. To be with the people na nasa tayo, Panginoon. Kaya naman, as we pray right now, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magkaroon po ng excitement, Panginoon, to listen to you, to worship you, Panginoon, and to focus on you during this time, Panginoon. And we enjoy, Panginoon, our fellowship with one another, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, that let this place, Panginoon, be a safe place for everyone na pupunta sa iyong panambahan. Dalayan ko, O God, na ang lahat ng pupunta rito at naririto, Panginoon, ay ingatan mo, Panginoon, at dalayan ko, O God, na ikaw, Panginoon, ang siyang bigay sa amin ng clarity, Panginoon, of our minds, Panginoon, peace of mind, Panginoon, ang gagaling nga mo sa iyo, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, that your Holy Spirit will be here, Panginoon. We invite your presence, Panginoon. We invite you, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng aming gawain, Panginoon. Sa mga gagawin pa namin sa buong maghapon, Panginoon. Kaya hindi naman po, Panginoon, sa mga kasama po namin online, our online community, Panginoon. Dalayan ko, O God, na despite the business at home, Panginoon, meron man silang ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon. Or even if they're not in their homes, Panginoon, dalayan ko, O God, na ikaw, Panginoon, ang mag-ingat po sa kanila, Panginoon. At this time, Panginoon, be with you, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, within the comfort of their homes, Panginoon, at kung nasan man sila, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, that you fill their screens, Panginoon, with your words only, Panginoon. You fill their speakers, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Mag-focus po sila, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Dalayan ko, O God, that no distractions will pop up on their screens, Panginoon. And dalayan ko, O God, Panginoon, that they might as well feel the excitement that we have here, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po namin pinalalangin sa inyo, Panginoon, ang aming mga prayer items, Panginoon. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list. Tayo lahat ay umapit sa ating mabuting Diyos.
morning po sa ating lahat. Ah, ang bawat isa po ay magkaroon po ng kagalakan na magpuri sa Panginoon. Amen? Pwede po ba kamustahin natin yung ating mga katabi? Sabihin natin sa kanila, sabay tayong magpupuri sa Panginoon. Parang wala pa akong naririnig Isa pa po, na may halong pagmamahal. Sabihin mo po sa kapatid mo sa kaluwat kanan, kapatid, sabay tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. Bago po tayo mawit, mayroon lang mga pong share na verse sa bawat isa. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat po ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin ay dapat mo nating ipagpasalamat sa pamamagitan din po ng pag-awit. Amen? Kaya po sa umagang ito, aawit po tayo sa Panginoon ng mayroong kagalakan sa ating mga puso. Sige po. Hallelujah! Isang agila tayo ay lilipad, di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Tayo pong lahat, halika na! Halika na! Umayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala ng lakasan sa presensya niya. Minsan pa po, itong panahon, di na uso ang mag-backslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang awa ng diablo ay pupunin. Tayo pong lahat, halika na! Halika na! Pa po, kahit po lahat, tulad ng isang agila. Tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala ng lakasan sa presensya niya. Sige po, tayo pong lahat. Kung panahon di na uso ang mag-backslide, itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay pupunin na. Sabay-sabay po tayong lahat, halika na! Ayun na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala ng lakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan!
Isa pa po, patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos sa banal, narito po, Panginoon, ang inyong mga anak. Alam mo po, Panginoon, ang dala ng aming mga puso sa oras na to. Nais po naming maranasan ang kabutihan mo, Panginoon. Nais naming maramdaman, Panginoon, ang pag-ibig mo sa oras pong ito. Kaya po, samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo, kapatid, huwag mong hayaan na hindi ka makapagpuri sa Panginoon sa oras na to. Pwede po ba sa mga oras na to, sumambit po tayo ng pasasalamat sa Panginoon mula sa ating mga labi. Sabitin mo, kapatid, mula sa iyong labi, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa oras na to. Ipahayag mo sa iyong sarili na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay mabuti at tapat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka po, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Pag-gising sa umaga, naaalala ka. Sasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay pangusap mo. Isa pa po. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo. Lord, ayaw namin magkulang sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Isa pa po, pagising. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Lord, sa iyo po ang aming papuri. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, makina ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lord, tanggapin mo po ang aming papuri sa'yo, Panginoon, sa oras na ito. At iahayag namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, sumunod sa iyo. Sundin ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, sa oras na to. Makalakad po kami, Panginoon, ng mayroong kabanalan sa inyong harapan. Lord, bigyan niyo po kami ng kauhawan. Kauhawan kung saan, Panginoon, hahanapin namin, Panginoon, ang katapatan mo at kabutihan sa aming mga buhay. Susunod sa iyo, aking Panginoon, habang ako'y mayroong lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Pwede po ba tayo umawi ang mangmula sa ating mga puso? Susunod sa iyo, aking Panginoon, habang ako'y mayroong lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Lord, di ka namin kaya pagpalit sa anumang bagay na nasa libutan, Panginoon. Di kita kayang ipagpalit siyaman na sanlibutan. Dumanas man ako ng pagsubok, alam ko biyaya mo'y sapat upang ako'y lumakas. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri
pagkakataon, ihayag natin sa Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Habang ako'y hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Sa uli pong pagkakataon, awitin natin sa ating mga labi habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Habang ako'y hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Magpupuri, pupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Pagpupuri sa ngalan mo, aking Ama, narito po ang aming pagsamba sa umaga ito. Narito po ang aming papuri sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ng may... Ang lahat pong ito, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo. Nang mayroon pong pagpapakumbaba, pasasalamat mula sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, purihin ka at sambahin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Morning po sa lahat. Tayo po yung makakaupo na.
pangako sa kanyang gawain. Sige po, bago po tayo magkaloob sa Panginoon, ay basahin po sa mga awit, mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Ayan. Ito po ay mula kay Haring David. Nakita natin kung anong naging buhay ni Haring David. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga dinanas niya, no? Nahirap. Sabi nga, nanatili pa rin tapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Sa buhay natin, anuman yung mga hamon ng buhay, anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga kinakaharap natin, kapatid, sabi nga dito, maging tapat tayo sa Panginoon. Sige po, bago tayo magkaloob sa Panginoon, ay tayo po muna, panalangin natin yung mga kaloob natin sa Panginoon. Purihin ka aming Diyos, Ama, salamat po, Lord. Sa umagang ito, na tunay nga ang biyaya mo ay naranasan namin, O Lord, at patuloy na mararanasan pa aming Diyos. Ama, sa mga pagkakaloob po namin sa iyo, aming Diyos, tanggapin mo po ito, Panginoon. Dahil ito po ay alay namin para sa iyo, Panginoon. Pagpapakita, Lord, ng katapatan mo sa aming mga buhay, O God. Tulungan mo po kami, Ama. I-bless mo po ang mga kaloob na ito. At patuloy naming maranasan, aming Diyos, na sa aming puso, sa aming buhay, ikaw ay tapat at sapat sa aming mga pangangailangan. Salamat po, aming Ama, at kayo po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. At sa mga kapatid po natin sa online, meron po tayong Gcash account. Kung nais nyo po magkaloob sa Panginoon. Aming Panginoon, salamat po, Ama. Ito po ang aming handog sa iyo. At dalangin po namin, Ama, na kayo ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, aming Diyos. Magamit po ang mga kaloob na ito ng aming iglesia para po sa aming mga pastor, sa aming mga pangangailangan dito sa loob at maging sa labas, sa aming nga pong paghayo. Mapalawak po ang iyong kaharian na aming Panginoon dito sa lupa. Tulungan mo po ang bawat isa na maranasan ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa buong linggo na aming pong haharapin. Tulungan mo po kami at ingatan na aming Panginoon at lagi naming naisin na magpasalamat at magbigay ng papuri sa iyo, aming Salamat po, Ama. Kayo po ang maitaas at madakila
Ayan, hello po. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po tayo, mga kapatid? Kamusta? Po, kapatid niyo po yung ating mga kapatid. Alam ko po, namiss niyo po yan. Isang linggo po kayong hindi nagkita. Namiss niyo po ba yung katabi niyo? Tunay po talagang nakakamiss yung ating mga kapatid. Kasi sarap magpulis sa Panginoon kapag kasama mo yung mga katabi. Amen po ba? Parang hindi kayo masaya katabi mo yan. Medyo ko lang diba? Sige po, muli po yung pinapaalala po namin is 2 weeks na lang po ang ating hinihintay at ayan, 2 weeks na lang po ang ating hinihintay at malapit na po ang ating first anniversary po ng Heart Community Church. Amen? Amen po. Sa fail po ng mga t-shirt, muli po yung paalala po. Bayad na po, okay na po ba lahat? Okay na, naka-online pala tayo. Ayan, sige po, salamat sa Panginoon at patuloy natin itong ipanalangin sa Lord. At maigstag po ang puso po natin sa dadaos po natin ng anniversary. And hayaan po natin na gumalaw ang ating Panginoon po sa buhay po natin. Amen? Sige po, muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Kalapitin mo yan, sabihin mo sa tabi mo, huwag kong matutulog. Parang patulog na yan eh. Sino po yung dito? Sige, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating salamat sa inyo sa umagang ito po, Panginoon. Salamat sa kabutihan niyo po, Lord, na pinaranas niyo po sa amin mula sa pagising namin sa umaga po, Panginoon. Tunay, Lord, na kami pinagpala po, Lord. Gusto niyo po sa inyo, Panginoon. Naranasan po niyo namin ang bagong Lord, bagong araw, Lord, na patuloy niyo pinagkakalawa po sa amin po, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong ginagawa po. Salamat, Lord, sa pagkatunay ng Diyos na ikaw ang kumikilos sa amin. Kaya niyo po, pagpalain ng iyong salita po, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy, Lord, na ang puso po namin ay puno ng pasasalamat sa inyo po, Panginoon. Puno po, Panginoon, po ng kagalakan ng puso po, Panginoon. Na magpasalamat sa Diyos na nagpili, Diyos na patuloy, Lord, na nandyan, Panginoon, para sa buhay po. Salamat sa inyo. Lord, Espiritu po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, pinagset namin yung mga bagay na inisip namin, mga bagay, Lord, na kayaan namin pagkatiwala namin sa inyo. Kundi mas matuto pa ako, Panginoon, at patuloy, Lord, na mapuno ang puso po namin ng iyong salita na meron kagalakan sa puso. Ikaw po ang pinupurit, sinasamba po namin sa pangalan niyo ng si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Hallelujah. Sabi nga dito sa Tagalog, ang sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, Tagalog yun eh. 16 verse 18, sabi, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Napakagandang mensahe po na tinuturo po sa atin, lalo na sa panahon po na kapag po tayo ay merong pinagdadaanan. Mga panahon po na parang lugmok ka na, kapag nabasa mo tong verse na to, at malalaman mo, sasabihin sa'yo ni Pablo, magalak kayong lagi. Pero kapag umantong ka na sa ganun, no, paano ka nga magagalak? Paano mo may papakitang masaya ka? Paano mo mapapakita talaga na yung buhay mo ay punong-puno ng kagalakan kapag may mga ganung senaryo ka? Pero pinapaalala dito sa atin na magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo. Amen. Feeling ko makapal yung labi ko, no? Nagda-dry. Ayan po. Hindi naman po ako dry, no? Pag mga ganyan, tawanan po kayo. Joke lang. Sige pa, tuloy ta. Ang tema po natin is Grateful to the One. Ang topic po natin na pag-aaralan natin sa umagang ito, Grateful for what Christ did. Yung magpapasalamat ka sa ating Panginoon sa kanyang ginawa sa buhay po natin. Mga bagay na nakita natin na pinagkilusan sa atin ng ating Panginoon, tunay na ipapasalamat po natin ito sa Kanya. Na magugulat ka na ganito pala yung ginagawa ng ating Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa lahat ng ginawa at sa grasya na pinaranas sa atin ng Panginoong Hesus. Nang lahat ng binigay sa atin, pinangako sa atin ng Panginoon, ay mas mapakita natin ito na mayroong pagpapasalamat at pagpapahalaga nito sa Kanya sa pananampalataya po natin sa Diyos. Dito sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila na tingnan natin ng Diyos na kumikilos sa ating buhay.
tunay na ipagpapasalamat natin ito sa Lord. Kapag nakita mo kung gaano talagang gumagalaw ang ating Panginoon sa buhay natin, na kahit kasinado talaga na parang ang hirap na ipagpasalamat sa Panginoon, pero magagawa mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Kasi alam mo na siya ay gumagalaw sa buhay po natin. Kung paano makapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Nasa Diyos ang lahat ng kasagutan sa ating mga buhay. Naniniwala po ba tayo dito? Nang lahat ng kasagutan po ay nagmumula po sa ating Panginoon. Hindi sa atin, hindi sa mga bagay na nakikita natin, kundi sa ating Panginoon lamang natin matatagpuan ang kasagutan ng mga bagay na iniisip natin, mga bagay na tinatanong natin sa sarili natin, mga bagay na gusto nating malaman, ay matatagpuan po natin ito sa ating Panginoon. Sa mga bagay na pinapakita at ginagawa ng Diyos para po sa atin. Kaya makikita natin sa buhay natin na walang dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, walang dahilan na hindi magpasalamat sa Diyos. Amen. Kasi ngayon pa lang, talaga ipagpapasalamat mo na sa Panginoon. Sabi ko nga, di ba, una pa lang, tayo po ay nabuhay. Tayo po ay nagkaroon ng bagong araw na ipapasalamat natin sa ating Panginoon. Kasi maraming iba hindi na nagigising. Maraming iba na hindi na nakikita yung bukas, pero tayo ay binibigyan pa rin ng bagong araw ng ating Panginoon upang mating masilayan po ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Na alam ng ating Panginoon na meron pa siyang gagawin sa iyo. Alam ng ating Panginoon na meron pa siyang ipaparana sa iyo sa buhay na meron ka ngayon. Amen? Kaya tunay na lamang tayo magpasalamat sa Lord sa kanyang mga ginawa at gagawin pa para sa atin. Sige, tuloy tayo. Sabi dito, 3 things to ponder as we reflect with gratitude on what Christ did for us. 3 bagay po na magre-reflect po sa atin na tunay tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa mga bagay at ginawa po sa atin ng ating Panginoon. Unang bagay po, sabi dito sa verse 16, rejoice always. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice always. Parang pag paggamit mo ng rejoice always, yung bibig mo nakasimangot. Di ba dapat pag sasabihin mo, rejoice always, nakangiti ka? Isa pa nga, rejoice always. Okay, masaya na. Sige, sabi dito sa unang bagay po, because Christ is the source of joy. Amen. Ang Panginoon ang siyang pinagmumulan ng kagalakan, pinagmumulan ng kasiyahan ng mga puso po natin. Sa ating Panginoon, ang siya magbibigay sa atin ng kagalakan na talagang ating ipagpapasalamat sa Kanya. Minsan mahirap ipakita yung saya, yung kagalakan sa puso, lalo na sa panahon na mayroon kang pinagdadaanan. Mga panahon na mayroon kang suliranin. Amen. Ang hirap sabihin talagang masaya ako. Yung wala kang pera pero, kaya pag walang pera, ang hirap maging masaya, di ba? Ang hirap ipakita ng ngiti. Kasi makikita mo ang isang tao kapag malungkot, una lang, walang pera. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ha? Wala ulit pera. O kaya may babayaran mga duty, yung mga nanay dyan, no? Malungkot yan kapag darating na yung end of the month, di ba? Doon kasi yung mga bayaran na, malungkot yan. Hindi niya alam kung paano mo kukunin yung pambayad. Pero ang sabi dito, no? Sinasabi dito na Apostol Pablo, magalak tayong palagi. Sa panahon na parang hindi mo na kayang maging masaya, sa panahon na parang ang hirap maging masaya, mas piliin pa na rin natin maging masaya. Kasi ang ating Panginoon ang pinagmumulan ng kasiyahan. Pero dahil sa ating Panginoong Jesus, nagagawa natin magkaroon ng kasiyahan sa puso. Sino na dito nakaranas po? Na talagang ramdam mo yung kagalakan sa puso mo, na kahit parang ang gulo ng mundo, na kapag nanood ka ng balita, ang daming sumasabog, lumilipad, shing, mga ganun, no? Pero ikaw, yung maisip mo, no, Lord, bakit ganito na nangyayari? Pero binibigyan pa rin tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Na alam natin na ang Diyos ang magpupuno po sa atin, magbibigay sa atin ng saya, para sa buhay po natin ay magkaroon ng punong-puno po ng kagalakan. Sapagkat si Kristo ay punong-puno ng kagalakan na siya ang kailangan po natin. Amen. Na siya ang magpupuno sa atin sa lahat ng pagkakataon o sa buhay po natin. Hindi lang kagalakan talaga na sa buhay mo ay makontento lang o magkaroon ka lang ng kasiyahan, kundi ipapakita sa iyo ng ating Panginoon na sa lahat ng pagkakataon po, magiging masaya ka. Magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka na mas malalo pang piliin ng ating Panginoon. Mas magkakaroon pa tayo ng puso po na talaga nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi siya yung nagbibigay sa atin ng saya sa panahon na po tayo ay nahihirapan. Sa panahon po na tayo po ay naguguluhan, andyan ang ating Panginoon na magbibigay po sa atin ng saya sa puso po natin. Amen po. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nalulungkot, lapit ka sa Panginoon. Kasi siya yung source ng joy. Diba?
Siya yung magbibigay sa'yo ng kagalakan sa puso na kahit alam mong mahirap siyang gawin. Pero alam mong bibigyan ka ng saya ng Lord. Amen? Sapagkat ang tinanggap natin ang siyang pinagmumula ng kagalakan at kasayahan sa buhay na meron tayo. Walang dahilan para magpatalo sa lungkot. Sabihin mo sa katabi mo, walang dahilan para magpatalo ka sa lungkot o makulong sa kalungkutan. Maraming ganito yung mga mga ang tawag dito? Tawag doon? Yung mga high school? Kalimutan ko na kasi mga tandaan na po ako eh. Ano tawag doon? Basta yung mga lungkot-lungkutan, yung mga lungkot-lungkut. Imo. Ay, pati si Nanay Beng, alam niyo yung imo, no? Maraming ganito sa atin, no? Kapag nag-imo-imo, naglulungkot-lungkutan sa gilid, andito lang ako sa gilid, pansinin mo naman ako. Mga ganong bagay. Pero mga kapatid, wag tayo mag-imu-imuhan, di ba? Wag tayo maglungkot-lungkutan. Kasi meron kang Kristo na nabibigay ng kasiyahan sa'yo. Meron kang Kristo na nagmumulan ng saya para mas piliin mo na maging masaya kahit sa panahon na hindi ka maging masaya. Ang gulo mo, pastor, ah. Amen naman kayo ng amen, ha? Walang dahilan para magpatalo sa lungkot nga at makulong ka sa lungkutan. Sapagkat kung ikaw ay may Kristo, lagi kang may dahilan para maging masaya. Sapagkat ang Lord ang pinagmumulan nito. Sino ngayon malungkot dito? Ngayon wala nang malungkot. Masaya na tayong lahat? Amen. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi ito yung ginawa niya sa atin. Hindi lang natin tinanggap si Kristo, kundi puno tayo ng kagalakan sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay malungkot, balikan mo ang Panginoon at patuloy kang niyang bibigyan ng kasiyahan. Kapag ikaw ay talagang hirap na, bumalik ka sa ating Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa panahon daw na siya ay nahihirapan, mas nakikita niya yung pagkilos ng ating Panginoon. Yung mas marami siyang pinagdaanan. Kasi si Apostol Pablo, alam niyo po ba, si Apostol Pablo, naglingkod sa ating Panginoon, yung buhay laging napapahamak. Yung pagsunod niya sa ating Panginoon, ang daming pinagdaanan. Pero itong si Apostol Pablo, kahit nakakulong na, nakagapos na yung kamay, yung leeg, kasi yung kulungan sa atin dito, pwede pang kumain, di ba? Yung kulungan sa atin dito, meron pang silya, may TV pa eh. Pero sa panahon po nila, yung nakulong sila, meron talagang, nakulong talaga. May kadena sa leeg, may kadena sa kamay, sa paa, as in talagang hindi ka makakagalaw. Pero itong si Apostol Pablo, ay hindi mo makikitaan na siya po ay malungkot. Kundi mas makikita mo sa kanya yung saya, kasi alam niyang meron siyang Kristo na magpupuno po sa kanya. Ganoon ang buhay po ni Apostol Pablo. At tayo po mga kapatid, kapag nakikita po natin ito, at nababatid natin ito, na ikaw din ay merong Kristo. Meron ka rin Kristo na pagmumulan din ng kasiyahan sa buhay po natin. Kaya tunay lamang po na tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Alalahanin natin lagi itong bagay na ito, na si Kristo ang ating kagalakan sa ating buhay. Kaya tayong pasahin ng ating Panginoon at bigyan ng kagalakan ng ating mga buhay. Sabi nga sa Mateo chapter 5 verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Amen. Isa sa mga bagay po na talagang ikasasaya po natin, yung meron tayong gantimpala sa langit. Yung tinanggap natin si Kristo na pinagmumulan ng kagalakan po, isa sa mga bagay po na talagang magpapasalamat natin sa ating Panginoon na wala ka man dito sa mundong ito, meron ka namang gantimpala sa langit na naghihintay. Meron ka namang makakamit sa ating Panginoon na magbibigay sa iyo talaga na magtuloy na magtiwala po sa ating Panginoon at pagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Wala ka mang pera dito. Meron ka namang gantimpala sa Panginoon. Ano mas pipiliin mo? Yumaman tayo dito sa mundong ito, pero hindi mo naman makakamit yung gantimpala po sa ating Panginoon. Huwag niyo po akong pagkamilan. Lahat po tayo dito gustong yumaman. Amen? Sino dito gustong yumaman? Taas ang kamay. Diba? Si ate lang yung masaya. Lahat tayo dito gustong yumaman. Pero, mas tignan po natin yung gantimpala po na matatagpuan natin sa ating Panginoon Jesus. Wala po makakapantay po dyan. Kapag nakikita po natin sa buhay po natin, yung ginawa sa atin ng ating Panginoon, nabibigyan po tayo ng kagalakan sa puso po. Yung naghihintay na gantimpala para sa ating Panginoon. Sabi sa Lucas, chapter 10, verse 20, Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Magalak po tayo kasi, sabi nga dito,
kagalakan na kasama natin ng ating Panginoon. Doon pa lang sobrang saya na po ng buhay po natin. Punong-puno na ng kagalakan. Kasi nakatala yung pangalan natin na makakasama natin ng ating Panginoon. Nagigising ka sa umaga na alam mong kasama mo ang ating Panginoon na nagbibigay sa iyo ng saya. Amen. Na nakatala ang ating mga pangalan sa ating Panginoong Jesus. Sa darating, nakapag po tayo ay nalapit na, nakasama-kasama ang ating Panginoon, isa ka na makakasama ng ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Amen. Ito sa Apostol Pablo, no? Ang galing niya talagang mag-encourage sa atin, sa mga mananampalataya sa ating Panginoon. Sa panahon ito, sinulat niya po ito, siya po ay nakakulong. Ito po yung panahon po na talaga na nakakadena siya. Pero siya pa rin yung nag-i-encourage sa mga mananampalataya na magalak palagi. Pero tayo mga kapatid, kaya ba natin itong sabihin? Kapag tayo po yung sa time ni Pablo, na mayroong pinagdadaanan sa buhay, at sasabihin mong magalak kayong palagi. Inuulit ko, magalak kayong palagi. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo na ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Hindi na naalis sa puso ni Apostol Pablo yung kagalakan na nakilala niya at ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya lagi siyang nagiging masaya. Lagi siya nagkakaroon ng kagalakan para mas lalo pang magpatuloy. Kasi alam niyang andyan ang ating Panginoon na gagawa at kikilos sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Piliin natin lagi magalak sa ating Panginoong Jesus sapagkat siya ang pinagmumulan po nito. Ayon nga dito sa akin nabasa po. When Christ lives in us, joy remains even when life is difficult. Amen. Yung kagalakan po ay magpapaalala po sa atin sa panahon na tayo po ay nahihirapan po. Amen. Ito po, nakahabang po tayo kapag tayo po ay nakay Kristo. Kapag po tayo ay nabubuhay kay Kristo, na pinagmumulan po ng saya, ito po ay magpapaalala po sa atin. Kahit sa panahon po ng buhay po natin ay wala nang lusot, yung parang lugmok na. Yung talagang parang close na talaga. Maalala mo. At papaalala sa atin ng ating Panginoon ang pinagmumulan ng kasiyahan. Amen po. Pangalawang bagay po, ang sabi po sa verse 17, pray without ceasing. Una po ang sabi doon, because Christ is the source of joy. Pangalawa, because Christ is the source of provision. Isa sa mga talagang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Siya yung pinagmumulan po ng provision. At alam natin na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, pakikinggan niya po tayo. Na kapag alam po natin na tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon, alam natin nakakausapin tayo ng Diyos. Sabi ko nga dito, isa sa privilege po na meron tayo ay oras-oras, minu-minuto ay pwede natin makausap ang ating Panginoon sa ating mga buhay po. Ito po yung pribilehiyo po na binigay sa atin ng ating Panginoon na siyang tinanggap po natin. Na hindi mo na kailangan po na mayroong mananalangin sa iyo, kundi ikaw mismo ang pwede pong manalangin po sa ating Panginoon. Na tayo po mismo, kahit nasan man po tayo, nasa kwarto, nasa CR, o ano man yung ginagawa po natin, anytime po, ay pwede po tayong lumapit at makipag-usap po sa ating Panginoon. Na siya po magbibigay po sa atin ng mga probisyon. Kaya wag tumigil sa pananalangin po at wag pagsawaan ng manalangin sa Panginoon. Minsan kasi tayo, alam niyo po ba, libre na nga, ito na nga yung connection natin sa ating Panginoon, nakakalimutan pa natin. Amen. Ito na nga yung binigay sa atin ng ating Panginoon na dati kasi ang hirap, kailangan mo pa ng 1 taon. Kailangan mo pa ng mabuting pare para ipanalangin yung gusto mong ipanalangin, ipagpatawad sa ating Panginoon. Pero dahil sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon po na makalapit sa ating Panginoon. Makapanalangin po ng rekta sa ating Diyos na pinagmumulan po ng provision. Sapagkat sa pakikipag-usap natin sa Kanya, ay mas lalong nagbibigay sa atin ng katibayan at kalakasan sa buhay na meron tayo ngayon sa Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag hindi tayo tumigil sa pananalangin sa ating Panginoon, mas makikita po natin yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Mas makikita po natin kung saan ba, ano ba yung dapat natin ginagawa. Kasi ang Panginoon na magbibigay po sa atin nito. Isa sa mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon, ililid tayo ng ating Panginoon. Ibibigay sa atin ng ating Panginoon ang nais niya at kalooban ng ating Panginoong Jesus.
Kasi minsan, kapag hindi po tayo lumalapit, nananalangin sa ating Panginoon, yung mga bagay na ginagawa natin, akala natin, ayon at okay sa ating Panginoon. Pero minsan po, hindi. Madalas, hindi. Kaya dapat tingnan po natin ng ating Panginoon, siya yung source of provision po natin. Kung gusto po natin maging maayos, kung gusto po natin maging okay yung mga bagay na ginagawa natin, yung buhay natin sa ating Panginoon, na talagang magbibigay sa atin ng kagalakan na magpasalamat sa Panginoon, huwag mong tigilan, nakausapin, manalangin po sa ating Panginoong Jesus. Ito si Pablo po, sa lahat ng ginagawa niya, kinakausap niya ang ating Panginoon. Kasi kung sa sariling lakas lang ni Apostol Pablo, hindi niya naman kayang gawin po yun eh. So, umpisa pa lang, titigil na siya. Kasi si Apostol Pablo nga yung unang dumadagit, di ba? Yung talagang pumapatay sa mga Kristiyano. Pero ngayon siya yung nagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. At alam niya kung gaano yun kahirap. Alam niya kung gaano yun katindi na kanyang mararanasan. Pero sa ganung pagkakataon, si Apostol Pablo, hindi niya naisip na tumigil. Kasi lagi siyang kinakausap, o lagi siyang kumakausap, dumudulog sa ating Panginoong Jesus. Anytime na kanyang gagawin po, ay lumalapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pananalangin ay doon natin mababatid at malalaman ano ba yung mga bagay na nais sa kagustuhan ng ating Panginoon na siyang dapat nating gawin. Amen po? Napapalakas tayo nito sa pagtitiwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yung nga inulit ko, sabi doon ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Kasi napakalaki talaga ng ginagawa nito o nagagawa nito sa buhay po natin, mga kapatid. Isa po sa talagang ipapasalamat natin sa ating Panginoon nito na sa kanyang ginawa para po sa atin. Na alam ng ating Panginoon na hindi natin kaya. Kaya ibinigay niya itong pagkakataon po upang atin siyang makausap, lumapit at hingin yung mga bagay na ninais ng ating Panginoon po sa buhay po natin. Kaya dapat niyayakap po natin ito ng gusto na lagi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Amen. Tayo mga kapatid, minsan, di ba, sa araw gusto natin makausap yung mga may namahal natin, mga kaibigan natin. Gusto natin lagi natin silang kinakausap. Pero minsan nakakaligtaan natin yung dapat lagi natin kinakausap. Ang ating Panginoong Jesus. Sa umaga, sa pagising po natin, basta ginagawa mo po ba yan? Ganun. Sa umaga pa lang, dapat mas lumalapit tayo sa Panginoon. Na bago mo sisimulan yung buhay mo sa araw na yon, ay nakipag-usap na tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Naalabatid na natin yung provision ng ating Panginoon sa mga bagay na mangyayari sa atin, sa magagawa natin sa araw na yun. Kasi isa sa mga bagay po na ito ay dapat natin ginagawa. Sabi nga sa Philippians, chapter 4, verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen po. And my God will supply every need of your according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang Diyos ang magsusupply po sa atin. Ang Panginoon na siya magbibigay, magkakaloob po sa atin. Magagawa ito ng ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinto chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. Amen po ba? Kapag itong mga bagay ito na pinapakita sa atin ng ating Panginoon, tinuturo sa atin ng ating Panginoon, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kapag nakita mo itong bagay na ito, mga kapatid, kapag nabatid po natin sa buhay po natin, na siya yung lahat, siya yung kaya niyang gawin ng lahat ng bagay sa mga iniisip natin. Mga bagay na imposible sa atin, pero posible po sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, hirap ka ba? Parang di mo na kayang gawin yan, na parang wala nang kasagutan yan. Manalangin ka at lumapit ka sa ating Panginoon. At ibibigay sa iyo ng Panginoon yung provision para malagpasan yung bagay na yan. Amen po. Sabi dito, sa Colossus chapter 4, verse 2, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat sa provision ng Lord ay may maayos ang ating Sapagkat sa provision ng Lord ay maayos ang ating lalakaran sa ating mga buhay po. Kaya mapapansin po natin, bakit malungkot ang isang tao? Bakit malungkot ang isang Kristiyano? Baka kasi kulang na nakipag-usap sa ating Panginoon. Bakit hirap ipagpasalamat ang buhay sa ating Panginoon? Kahit alam namang niyang meron siyang Kristo. Baka kasi kulang na ng pananalangin sa ating Panginoon.
baka tinatamaran na ang makipag-usap sa ating Panginoong Hesus. Amen. Na hindi mo makita yung ngiti. Kasi baka mas kinakausap pa yung problema kaysa sa Diyos na kayang gawin at pagtagumpayin ka sa problema na meron ka. Amen. Kaya mga kapatid, wag natin pagsawaan ang manalangin sa ating Panginoong Hesus. Kasi doon natin makikita at malalaman at mababatid sa buhay po natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay po natin. Sabi nga dito, Christ is the true provider. When we trust Him, our needs are never beyond His care. Amen? Siya yung tunay na magpuprovide po. Siya talaga ang magpupuno sa atin. Hindi po ito aalintanan ng ating Panginoon. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, kapag punong-puno ang puso po natin na magpasalamat sa ating Panginoon. Sa panahon na ikaw ay down, kahit ikaw ay masaya, pagpapasalamat mo ito sa ating Panginoon. Wala kang pinipili. Kundi lahat ng bagay na kapag nagtiwala ka at lumapit ka sa ating Panginoon, ikaw po at tayo po ay makakaranas ng pag-iingat, gabay ng ating Panginoong Hesus. Sabagat sabi doon, because Christ is the source of provision. Amen? Sa katlong bagay po, ang sabi dito, sa verse 18, wait lang. Sabi sa verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Balikan lang po natin. Sabi doon, grateful for what Christ did. Una, because Christ is the source of joy. Because Christ is the source of provision. And lastly po, sabi dito, because Christ did not fail us. Amen po. Ang ating Panginoon, hindi po nagkamali sa atin. Kailanman, hindi po siya napako sa kanyang pangako. Kailanman po, hindi po nagkamali ang ating Panginoon sa atin. Amen. Marami man tayo na natanggap, naranasan na parang naiwan ka, naranasan na parang wala kang kasama, naranasan na parang hindi ka tinitignan. Pero ang ating Panginoong Hesus, na siya mula po nakilala natin ang ating Panginoon. Sa umpisa pa lang, hanggang sa matapos po, ang ating Panginoon, hindi po magkakamali sa buhay po natin. Lahat ng ginagawa sa atin ng ating Panginoon, sigurado po na ito po ay pagpapala po para sa atin. Ang ating Panginoong Hesus kailanman hindi nagkulang at nagpabaya po sa atin. Simula nang tinanggap at nakilala natin, tapat ang Panginoon sa atin. Hindi siya nagkulang. Kung ano ang Panginoon sa ating buhay, ganun pa rin siya hanggang sa dulo. Simula nang kilala mo ang ating Panginoon, na punong-puno ka ng kasiyahan talaga magpasalamat sa Diyos. Kasi meron kang Kristo. Binago tayo ng ating Panginoon. Kung babalikan natin yung buhay natin na walang Kristo, sasabihin mo talaga, Lord, wag mo na akong ibalik doon. Amen. Napakahirap doon. Ngayon na narito ka na, kapatid. Balikan mo yung dati. Nasimula po, ay hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya dapat ang puso po natin ay gagalak talaga, magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, ipakita natin ang pasalamat at lagi magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 20. Tama. Sabi doon. Tama. Verse nabubuli na, no? Sabi doon, Sabi doon sa verse 20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Huwag natin piliin ang ipapasalamat natin sa ating Panginoon, kundi lahat na nangyayari sa atin ay ipagpasalamat po natin sa Diyos. Amen. Huwag tayong ganun, kapatid. Yung mga ipagpapasalamat natin. Tuwing prayer meeting, sino dito natin ng prayer meeting? Sino man nakatin ng prayer meeting? Amen. Ayan. Sa prayer meeting po kasi nagkakaroon po doon ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Tatayo ka sa harap, pagpapasalamat mo sa ating Panginoon. Pero aminin man natin, hindi, kasama po ako. Minsan nahirapan tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi minsan iisipin mo, ano ba yung dapat na ipagpasalamat mo sa ating Panginoon? Kasi minsan pinapasalamat lang natin sa ating Panginoon kapag nakatanggap ka ng gift, kapag okay ka, o kaya naging okay pag may sakit ka, di ba? Kaya pag ang mga MC dito, hihirapan eh. Sino pong gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Inulit pa no? Yung nakangiti na. Kasi gusto din magpasalamat sa Panginoon. Pero tayo minsan parang, ano nga bang ipagpapasalamat sa Diyos? Diba? Pinipili natin kung ano yung ipapasalamat natin sa ating Panginoon. Pero kung titignan natin sa buhay po natin,
yung buhay pa lang natin, punong-puno na dapat ng pasasalamat sa Diyos. Hindi dahil nakatanggap ka ng regalo, o hindi dahil blessed ka, kundi sa umpisa pa lang, blessed ka na. Amen. Kaya dapat lagi tayong maging magpasasalamat sa ating Panginoon. At maraming dahilan para magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat si Kristo ang ating Panginoon ay tapat kailan paman. Ito po ay talaga panghawakan natin. Ang ating Panginoon, tapat kailan paman. Hindi siya magbabago. Lahat ay magbabago. Pero si Kristo hindi siya magbabago. Kung ano yung binitawan sa yung pangako ng ating Panginoon, yun yung pangako ng ating Panginoong Jesus. Yun yung binitawan sa atin ng ating Panginoon, na kanyang tuto pa rin, na kanyang hindi hayaan na hindi mangyari sa buhay po natin. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Kung talagang lingkod tayo ng ating Panginoon, kumilala sa ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ni Kristo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay. Inahon tayo ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ang siya pong bahala po sa atin. Amen. Kaya dapat po, mas lalo po na magmutawi po sa ating mga puso ang magpasalamat po sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms, chapter 34, verse 1, ito yung sabi ni David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Lagi siya po nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Sapagkat alam ni David, hindi siya pinabayaan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lagi siyang pinagkikilusan. Laging gumagawa ang Panginoon sa buhay niya. Laging kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa lahat ng pagkakataon, nandiyan ang ating Panginoon na gumagawa at nagpapala po para po sa atin. Amen po. Amen? Last mo sabi dito sa Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sabi doon, napakagandang verse. Sabi sa 23 ba? Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. Yung talaga magbibigay sa atin, natatatak sa atin, na sa bawat araw po, ang katapatan ng ating Panginoon ay hindi po nagmamaliw po sa buhay po natin. Kaya sa pagising natin sa umaga, alam mong i-bless ka at pagkikilusan ka ng ating Panginoon. Sabi dito, our gratitude flows from the truth that Christ has never abandoned us. Hindi ka iiwan, pababayaan ng ating Panginoon. At ito po ay talagang ipapasalamat natin sa ating Panginoon. Hindi sa natanggap mo anumang bagay na meron ka, kundi yung buhay na pinagkilusan at ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Lastly po, gusto pong iwan po sa inyo ito. Because of Christ, we can rejoice always. Rely confidently on His provision and rest in the certainty that He never fails. Amen. Sa ating Panginoon po, na Kristong tinanggap po natin, na sa lahat ng ginawa at pinakita po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po natin magkaroon ng kagalakan sa puso po. Kaya po natin isipin palagi na maging masaya sa lahat ng pagkakataon. At meron po tayong kumpiyansa po. Kasi alam po natin na yung provision ng ating Panginoon ang magbibigay po sa atin para mapatuloy po ang buhay. At alam natin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Sa araw-araw na meron tayo. Yan ang ating Panginoon.
Jesus. Hayaan niyo po, Lord, na maranasan niya po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan po, Panginoon. Ito po, itugunin niyo po, Panginoon, sa aking mga kapatid po, Panginoon. Sa online na nanonood po, Panginoon, merong pinagdadaan ng hirap, may mga pagsubok, suliranin sa buhay po, Panginoon. At narito rin po, Panginoon, aking mga kapatid. Kung meron man, Panginoon, nilalapit ko po ang buhay nga po nila. Ikaw, Panginoon, magpuno sa kanila po, Panginoon. Kapayapaan po, Panginoon, ibigay niyo po sa kanila po, Panginoon. At hayaan niyo po, Lord Jesus, na maranasan nila po, Panginoon, na kailanman, Panginoon, Lord Jesus, hindi niyo po sila iiwan po, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng kasiyahan, ikaw ang magbibigay ng kagalakan po, Panginoon, at kapayapaan na kanilang nararanasan po, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kami ay magtitiwala po sa inyo po, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat sa inyo po, Panginoon. Sapat ikaw ang Diyos na Diyos na makapangyarihan. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat-lahat ng mga bagay ayon sa inyong kalooban po, Panginoon. Kaya salamat sa inyo sa ipong papuri at pagsambat pagtakila sa pangalan niyo ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, nawa po, ina-bless po ang bawat isa sa narinig po natin ng salita ng Panginoon. Para po sa huling awit, tayo po ay magkamustahan. Tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na! Halika na! Umayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Sige po, magkapusta po tayo, bawat isa. Itong panahon, di na uso ang mag-backslide. Whoa. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupi na. Halika na! Halika na! Umayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magsala kalakasan sa presensya niya. Halika na! Halika na! Umayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Amen. Sige po. Punta po tayo sa ating mga leader. Meron lang po tayong konting breakdown. Breakout po pala. Breakout. Kala ko po kasi magbibilang.